Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang transparency report ng IPVanish. At ano ba talaga yon? Bakit to mahalaga? At ano ang dapat mong malaman bago mo piliin sila para maging VPN mo? Hey guys! Ako si Ashley Robots at kung importante sa'yo ang online privacy at kung gusto mong malaman kung totoong ginagawa ng VPN mo ang sinasabi nito, swak na swak ang video na to para sa'yo kaya abangan mo hanggang matapos. Maraming VPN na nagsasabi na hindi sila nag-keep ng logs pero hindi talaga lahat may patunay dito. Naglabas ang IPVanish ng transparency report at ngayon titingnan natin kung ano ang laman nito, paano to nakaka-apekto sa'yo, and whether it makes IPVanish more trustworthy. Let's get into it. Maraming taong nagda-download ng VPN at iniisip na ligtas na agad ang kanilang online activity. Pero ang totoo, pwede pa rin ilog ng VPN companies ang traffic mo kung gusto nila. Kaya napakahalaga ngayon ng mga transparency reports. Ipinapakita nito kung gaano kadalas hinihingi ng iba ang data mula sa VPN at kung ibinigay ba nila to o hindi. May ilang top-tier VPNs tulad ng Surfshark, NordVPN, and ExpressVPN na regular na naglalabas ng transparency updates pero hindi lahat ng VPN gumagawa nito ng consistent at madalas tinatago nila ang details sa mahabang blog posts. Isa ang IPVanish sa mga iilang VPN na naglalabas ng quarterly reports at nagbibigay pa sila ng no logs audit, which means an outside firm confirmed that they aren't storing your activity. Kaya kung importante sa'yo ang privacy o gusto mo lang malaman kung kanino ka nagtitiwala, tara tignan natin kung ano talaga ang binabahagi ng IPVanish. First off, ano ba ang transparency report? Ang transparency report ay isang document na nilalabas ng ilang VPN companies para ipakita kung paano nila hinahandle ang user data, mga kahilingan mula sa law enforcement at iba pang issue tungkol sa privacy. Para siyang paraan para sabihin nila, ito mga ginagawa namin, ito mga hindi namin ginawa, at ganito namin protektahan ang data mo. Para sa mga gumagamit ng VPN, mahalaga ang transparency report dahil pinapakita nito kung tinutupad ba ng company ang mga pangako nila, lalo na mga pangakong walang logs, privacy ng user, at pagiging independent mula sa government surveillance. Ang mga VPN na naglalabas ng transparency report isang beses lang sa isang taon. Yung iba mas bihira pa, pero kapag naglabas ang isang company, sulit tong basahin. So now, what's IPVanish's transparency report? Ang transparency report ng IPVanish ay paraan nila para ipakita sa users kung paano nila hinahandle yung mga sensitive topics like data storage, government requests, and overall privacy policies. Para sa mga seryoso talaga sa paggamit ng VPN para sa tunay na privacy, hindi lang para magpalit ng Netflix library, sobrang importante talaga ang mga reports na to. Naglalabas ang IPVanish ng transparency report kada quarter, kaya hindi mo kailangan maghintay ng isang buong taon para malaman kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga eksena. This is on par with Surfshark and more consistent than NordVPN, which tends to be more vague in their updates. Let's break down what's inside piece by piece at pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang bawat part na to. Number 1 ay yung reinforce nilang no logs policy. The most important thing IPVanish highlights right up front is that they do not collect or store any logs ng online activity mo. Kasama dito yung IP address mo, browsing history, mga website na binibisita mo, anong oras ka nagka-connect, at gaano katagal ka nakakonect. Mahalaga to kasi kapag gumagamit ka ng VPN, lahat ng internet traffic mo dumadaan sa servers nila. Kaya kahit hindi nakikita ng internet provider mo kung anong ginagawa mo, pwede pa rin makita yan ng VPN kapag pinili nilang ilog yan. At hindi lang nila sinasabi yan, pinapaliwanag din nila yung mga internal policies at mga desisyon sa system nila para ipakita kung paano nila ginawa yung setup para hindi mag-log. Ibig sabihin, no hidden tracking, no behavioral monitoring, and no sneaky logging kahit pa sa troubleshooting. Nakakadagdag talaga ng credibility ng IPVanish tong part na to kasi hindi lang sila nangangako, ipinapaliwanag pa nila kung paano nila ginagawa. Number 2 is government and law enforcement requests. This part of the report is where things get really transparent and where many VPNs stay silent. So sa 2025 report, IPVanish outlines how many government, legal, o law enforcement ang natanggap nila nitong nakaraang taon. Sama dito mga warrant o anumang opisyal na hiling para ibigay ang user data. The key takeaway is, wala silang maibigay kasi hindi sila nagtatago ng logs. Even when authorities come knocking, there's no user activity to hand over. IPVanish even includes language from their legal team clarifying that without stored data, hindi sila makakapag-comply with those kind of requests kahit na gusto pa nila. Binanggit din nila na lahat ng request dumaan mula sa legal review para masiguradong valid, kaya hindi sila basta-basta sumusunod sa mga sobra or informal demands. Mahalaga tong part na to kasi pinapakita nito na pinoprotektahan talaga ng IPVanish ang privacy ng users kahit pa may pressure. Number 3 ay yung independent third-party audit. Isa pang malaking highlight sa report ay yung independent audit na ginawa sa IPVanish para patunayan na talagang walang logs ang policy nila. Ginawa ito ng isang kilalang cybersecurity firm na binigyan ng full access sa mga sistema, settings, and process ng data handling ng IPVanish. The audit examined whether their privacy claims match the actual technical setup behind the scenes at lumabas na pasado ang IPVanish. Sabi ng
ng mga auditor, wala talagang personal info ng users na tinatabi o nilalog at swak talaga ang sistema ng IPVanish and that it aligns with system architecture with its public promises. Hindi lahat ng VPN dumadaan dito. Mahal to, medyo intrusive kaya maraming companies ang umiiwas. Kaya yung fact na pinili ng IPVanish na dumaan dito at pasado pa sila, malaking bagay yan sa pagpapakita ng commitment nila sa pagiging transparent. They've also committed to repeating this process periodically kahit hindi pa taon-taon na pag-uusapan pa natin mamaya. Number 4 is yung infrastructure and security updates. Sa part ng report na to, pinag-uusapan ng mga improvements sa likod ng mga eksena para mas protected ang privacy ng users at mas maging reliable ang servers. They outlined how many servers upgrades they completed in the past year, included both hardware replacements and the rollout of newer VPN protocols tulad ng WireGuard para sa mabilis, mas secure na connections. Sinabi rin nila yung mga naayos na internal system patches, mga pinahusay na DNS settings, at mga security issues na nakita nila at na-resolve. This section is very valuable because it shows IPVanish isn't just maintaining the bare minimum, they're actively improving their technology at inaayos ang mga potential weak points as they go. Maraming VPN na nagpa-promise ng mataas na security pero tahimik pagdating sa mga ginagawa nila behind the scenes, kaya kakaibang pinapakita ng IPVanish with showing their work. Bihira yan sa industry. Number 5 is commitment to transparency going forward. Yung huling part ng report ay more forward-looking. Napaliwanag ng IPVanish na bahagi to ng mas malaking effort para mabuo ang tiwala at maipakita sa users kung paano talaga pinaprotektahan ng privacy nila, hindi lang basta pag-promote. They also acknowledge yung mga issue talaga ng VPN industry pagdating sa tiwala, mula sa data scandal to hidden logging policies. User have a right to be skeptical. Kaya nag-commit ang IPVanish na ipagpatuloy ang pagiging transparent, more frequent updates, and future audits. They also mentioned na plano nilang i-explore ang paggamit ng open source na bahagi ng mga apps nila sa future para mas maging accountable for their code and privacy practices. Hindi pa sure at hindi pa rin guaranteed, pero pinapakita nito na nag-iisip sila ng future at alam nilang gusto ng users ang transparency, not just one-time reassurance. So sige, tignan natin ang mga pros and cons based sa transparency report. Ang standout at takeaway sa latest transparency report ng IPVanish ay talagang committed sila sa no logs policy. Hindi lang sila basta nagsasabi, nagbibigay sila ng detailed at madaling maintindihang report na update quarterly, giving users clear inside info how their data is being handled. Ina-address din ng law enforcement and legal requests with full transparency na ipinaliwanag na dahil sa no logs policy nila, wala talagang user data na mabibigay. Kaya yan ang gustong marinig ng mga privacy conscious na users. Isa pang major strength nila ay yung independent third-party audit. Binuksan ng IPVanish ang kanilang system sa isang respetadong cybersecurity firm and the results confirmed that their operations align with privacy promises. Ang validation na to ay very rare in the VPN space and adds serious credibility. Dagdag pa, patuloy ang investment ng IPVanish sa infrastructure upgrades kasama na ang suporta sa mga modern protocol tulad ng WireGuard which improve both speed and security. Sa huli, ang commitment nila sa transparency from publishing clear quarterly reports to providing a dedicated trust center ang naglalagay sila ahead of the most competitors when it comes to accountability at pagiging open. Ngayon, tignan natin ang mga cons. Isang bagay na dapat tandaan ay nakabase ang IPVanish sa United States na bahagi ng Five Eyes Intelligence Sharing Alliance. Pero dahil hindi nila tinatabi ang kahit anong user activity data at mahigpit ang internal controls nila, hindi naapektuhan ang kakayahan nila na protektahan ang privacy ng users. Kahit napasado na sila sa independent audit, wala silang nakaset na fix at taunang schedule para ulitin to. A more regular cadence could further reinforce long-term user confidence. Based sa current transparency practices nila, kitang-kita na nasa tamang daan ang IPVanish. Kung gusto mo subukan ng IPVanish, may exclusive link kami para sa'yo para makuha mo ang best price possible. Nasa description lang yan sa baba. May ilang options sila. May 12 months o 24 months to get the best savings. Pwede ka makatipid ng hanggang 83%. Inire-recommend ko yung 24-month plan. Ang cool part sa IPVanish, meron silang 30-day money-back guarantee. So kahit mag-sign up ka for 24 months to get the best price possible and later realize na hindi ito para sa'yo, you can get your money back. Kailangan mo lang i-download yung app, pero kapag nakapasok ka na, sobrang dali at user-friendly naman siya. Kailangan mo lang i-click yung location tapos pwede ka na mag-connect kahit saang lugar. At tulad na nakikita mo, konektado na tayo ngayon. Kaya kung gusto mo mag-disconnect, i-click mo lang yung disconnect. May security tools din sila dito. Ilang dagdag na settings, more info, tapos nandito rin yung account mo. Kaya sobrang easy gamitin, which I personally love. Okay, so should you trust IPVanish? Based sa 2025 transparency report nila, pinapatunayan ng IPVanish na papagkakatiwalaan sila lalo na kung ang importante sa'yo ay privacy, transparency, and consistent performance. Kitang-kita na nagsusumikap sila ipakita sa users kung paano nila hinahandle ang data, anong nangyayari kapag may legal na request, at paano nila ini-improve ang system nila. Most importantly, they're backing up their no-logs policy with action, not just words. Kahit walang perfect na VPN, patuloy ang pag-improve at pagbabago ng IPVanish and they're doing more than most when it
comes to providing that your data is actually private. Kaya kung nagdadalawang isip ka, this kind of transparency should give you a lot more confidence in choosing them. Dito na nagtatapos ang video na to, at lahat yan ay dapat mong malaman tungkol sa IPVanish 2025 Transparency Report at kung anong ibig sabihin nito para sa privacy and security mo. Again, kung gusto mong subukan sila, nilagay ko ang link sa description sa baba. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-iwan ng comment sa questions sa baba. Would absolutely love to hear from you. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.